Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang isa kasi sa malakas na kaso na isang kontrobersyal na kaso na sinusulong ni Ombudsman Buying yung kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang problema kasi kay dating Speaker Martin Romualdez, walang matibay na testigo. Walang matibay na testigo. Ha? Laging sinasabi na ang mastermind ng mga anomalya na yan sa flood control ay si dating Speaker Martin Romualdez. Kasi siyang Speaker ng House. Siya yung may control sa budget. Hawak niya lang, tao niya lang si Saldico. Yan yung laging sinasabi. Pero ang problema, sino ang ebidensya? Ano ang ebidensya? Sino ang testigo? Walang napoproduce na malakas na testigo. Pero ngayon, itong balita na si dating DPWH Secretary Manny Bunuan ay magiging state witness na, ibang klase yan. Ibang klase yan. Pag naging state witness na si dating DPWH Secretary Manny Bunuan, tapos sasabihin ni dating DPWH Secretary Manny Bunuan, kinausap siya ni dating Speaker Martin Romualdez, kasama si Saldico, ganito ang pinag-usapan nila, medyo mabigat yan. Medyo mabigat yan. Kaya sa totoo lang, kung dati, medyo safe si dating Speaker Martin Romualdez kasi wala ngang testigo eh. Pero ngayon, lumabas na si dating DPWH Secretary Manny Bunuan ay magi-state witness na. At ayon kay Miko Clavano, yung Assistant Ombudsman, isa sa mga posible na gagamitin si dating DPWH Secretary Manny Bunuan ay itong kaso laban kay Martin Romualdez. Ano na yan? Binanggit na yan sa isang press briefing ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Para kanino at anong mga importanteng ibubunyag ni Bunuan sa pagiging state witness niya. Malinaw ang sagot ni Asik Clavano diyan. Ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Ang sabi niya, laban kay Martin Romualdez ay ano ang posibleng sasabihin ni Bunuan? DPWH secretary ka eh. O di ang sasabihin mo, nag-usap kami o ininstruksyonan ako o nag-meeting kami ni Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico na noon ay House Committee on Appropriations Chairman. Medyo mabigat yan. Pagka ganon ang testimonya ni Manny Bunuan, medyo mabigat na ebidensya na testigo yan laban kay dating Speaker Martin Romualdez. At ang isa pang development, alam naman natin, si Ombudsman Buying kasi ayaw niyang gamitin yung testimonya ng mga ex-Marines kung ang kanilang testimonya ay sabay-sabay yung 18. Ang sabi ni Ombudsman Buying, pwede naming gamitin yung mga ex-Marines na yan. Pero pa isa-isa, bawat isa mag-execute ng affidavit nila. Hindi yung joint affidavit ng 18. Medyo may sumunod naman na 8. May pumunta sa Office of the Ombudsman na 8. Nag-execute sila ng kanilang affidavit. At sa kanilang affidavit, syempre, ang main doon na nababanggit nila, si Martin Romualdez. Kaya sabi ni Asik Clavano, yung Assistant Ombudsman, bahagi ng mga ex-Marines, lalo na yung nag-execute ng kanilang individual na affidavit, hindi na bilang 18. Kasi hindi imposible naman na yung lahat ng 18 na yon testigo laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Siyempre, pipili lang doon kung sino talaga yung may kredibilidad na nag-deliver ng maleta ng pera kay Martin Romualdez. Sino yon? Sabi ni Miko Clavano, ay ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, tapos na yon, napirmahan na. So dahil napirmahan na, pwede nang magamit ngayon laban kay Martin Romualdez. Kaya, ang mga testigo ngayon laban kay Martin Romualdez ay si dating DPWH Secretary Bunuan at itong ilan doon sa mga ex-Marines. Yung talagang nag-execute lang ng individual na mga affidavit. So medyo mabigat ito mga kabunyog. Medyo mabigat ito. Kasi yung sinasabing walang testigo laban kay dating Speaker Martin Romualdez, mayroon na sa ngayon.
Kaya medyo ano talaga ito, mabigat ito. Ah, mukhang seryoso ang ombudsman na isulong talaga ang kaso laban kay Martin Romualdez. Kaya nga ang tanong na ngayon dito, ah, ano ba ito? May ano ba? Payag ba ang presidente na ang kanyang pinsan ay kasuhan din? Yan yung tanong diyan eh. Yan yung tanong diyan. Kaya lang siyempre, habang lumalakas ang mga ebidensya at testigo laban kay Martin Romualdez, bumibigat din ang kalagayan ni Ombudsman Buying. Pwede talagang i-impeach siya. Lalo na't hindi lang naman si Ombudsman Buying ay si Martin Romualdez ang kakasuhan niya. May iba pang kongresista eh. Mayroong mga kongresista dyan na nag-iisip, baka sa susunod tayo na rin ang kasuhan. Ay i-impeach na natin yan. Kasi kung ganyan, hindi pala natin kakampiyan. Iba talaga, mga kabunyog. Mabigat talaga ang sitwasyon ni Ombudsman Buying sa ngayon. Mabigat talaga yan. Pero sana, sana hindi naman gawin sa kanya yan. Sana hindi naman gawin sa kanya yan. Ngayon may nagsasabi, what he did was wrong, taking Bunuan as a state witness. Depende kasi yan kung ano ba talaga ang paggagamitan kay Bunuan. Kung gagamitin si Bunuan sa mga bagong kaso, na marami pang mapapanagot, maganda yan. Pero kung ang paggagamitan kay Bunuan, doon din lang naman sa mga may ebidensya, may testigo na iba, ibig sabihin kaya naman ma-prosecute na yung kaso kahit wala si Bunuan, hindi na. Pero kung si Bunuan ay mayroong mga ibubunyag na bago, mayroong mga makakasuhan na bago, pwede yun. Tsaka isa pa, tama si Senador Ping Lacson. Dapat may restitution. Dapat magsauli ng pera si Bunuan. Sabi nga, dapat mga 1 billion yan eh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, itong kaso ni Romualdez ay sinusulong ni Ombudsman eh. Sinusulong. Kaya medyo talaga to, mabigat ito. Ang tanong nga, ano ba ang presidente? Ang Pangulong Marcos ba ay talagang okay lang na makasuhan ang kanyang pinsan? Ano niya yan? Ano yan eh? Yan yung tanong ngayon ng marami. Mga kabunyog, mga kababayan. Mayroon kasing nagsasabi na ang stand ng presidente, hayaan. Kung mayroong ebidensya, kasuhan. Ganun yung kuha ni Ombudsman Buying Rimulya. Sa una, wala talagang matibay na mga ebidensya at testigo kay Martin Romualdez. Pero kung mag-i-state witness si Bunuan, matibay yan. Matibay yan. Kaya anyway, mga kabunyog, mga kababayan, abangan natin, totoo ba itong sana naman, wag namang gantihan si Ombudsman Buying na ma-impeach dahil lang sa ginagawa niya. Ginagawa niya lang naman yung trabaho niya eh. Di ba, mga kabunyog? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.